Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-Vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Inaprubahan ng House Committee on Ways and Means ang isang substitute bill na magbibigay kay Ferdinand Marcos Jr. ng kapangyarihang suspindihin o bawasan ng excise tax sa mga produktong petrolyo sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon naman sa Middle East. Ayon kay Miro Kimbo, chairman ng komite, pinagsama sa panukala ang 15 magkakatulad na bill upang agarang makatugon sa epekto ng pagmahal ng fuel sa bansa. Sa ilalim ng panukala, maaaring ipatupad ng Pangulo ang suspensyon o pagbawas ng excise tax kapag umabot na sa $80 kada bariles ang presyo ng Dubai crude o kapag may ideklarang national emergency na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng fuel. Maaaring tumagal ang suspensyon ng hanggang 6 na buwan batay sa rekomendasyon ng Department of Energy at Development Budget Coordination Committee. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pang mga balita, hiniling ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority sa mga mambabatas na ipatupad na lamang daw sa January 2027 ang planong pag-alis ng travel tax. Sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means, sinabi ni CHESA Chief Operating Officer Mark Lapid na nahihirapan ng ahensya kung ipatutupad ito sa kalagitnaan ng 2026 dahil malaking bahagi ng kanilang pondo kabilang ang sahod ng mga empleyado ay nagmumula sa travel tax. Ayon naman kay Pia Cayetano, chairperson ng komite, pinag-aaralan pa ng Senado ang panukala dahil sa posibleng epekto nito. Sa kasalukuyan, naniningil ang pamahalaan ng travel tax sa mga umaalis na Pilipino na nagkakahalaga ng 1,620 pesos para sa economy class at 2,700 pesos naman para sa first class flights. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa ating panghuling balita, magkakaroon ng 50% na bawas sa bayarin sa kuryente ang mga minimum wage earner kung maisa sa batas ang panukalang Ginhawa sa Kuryente Act. Sa ilalim na House Bill 8191 na suportado ng Lakas Christian Muslim Democrats, makikinabang sa diskwento ang mga manggagawang tumatanggap ng sahod na katumbas o mas mababa sa itinakdang minimum wage. Ipatutupad ang benepisyo sa isang residential electricity account bawat sambayanan o sambahayan na may minimum wage earner at sasailalim ito sa verifikasyon at regular na pagsusuri. Kabilang sa mga may akda ng panukala ay si Representative Martin Romualdez at iba pang mambabatas naman sa Kamara. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan mga ka-Vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.